قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay natatangi at nauukol lamang sa nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi na tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Allah sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah. Humingi tayo ng kapatawaran at tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na dapat sambahin liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi ipinanganak at hindi rin nagkaanak, at sa Kanya ay walang katulad. Siya ay higit na nakadidinig at higit na nakababatid. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay ang Kanyang kahuling-hulihang propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan, 10 ng Kanyang pamilya at sa mga yaong tumahak ng Kanyang landas hanggang sa huling panahon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, ayon sa pinakamalapit itong kahulugan: O kayong mga sumasampalataya sa Allah, naniniwala sa Allah, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot, at huwag na huwag niyong hahayaan na bawian kayo ng buhay liban na lamang na kayo ay mga tunay na Muslim. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, at kung kayo ay nagkalito, nagbangayan, hindi mahanap ang kasagutan, ay ibalik nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya sa Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko po ang aking sarili at kayo na mangilag magkasala sa Allah. At ang ating magiging paksa sa marangal na araw ng Jumu'ah ay isang napakainit na issue na dapat lutasin ng mamamayang Muslim, ng mga taong may ganap na takot sa Allah at may ganap na pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayong November 20, ilang araw na lang mga magulang at mga kapatid sa Islam, mayroong mga kamusliman na gugunitain nila, celebrate nila ang Maulidan Nabi, ang birthday daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang pananaw ng Islam sa bagay na ito? Maaari ba nating gunitain, alalahanin ang kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taon-taon? O may mababasa ba mula sa Quran o Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ito ay maaaring gawin? Makinig mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kinakailangan hindi tayo maging mangmang sa ating relihiyon.
kasawian sa isang taong binawian ng buhay na siya ay mangmang sa Quran, mangmang sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwedeng nagsasala ka, hindi mo alam kung ano ang tamang sala, hindi mo alam kung bakit mo ito ginagawa. Kinakailangan alamin natin mga magulang at mga kapatid sa Islam. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim aw muslima. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa mga lalaking Muslim at sa mga babaeng Muslim. Obligado para masamba natin ng tama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot isipin mga magulang at mga kapatid sa Islam, sa mga kanto, sa isang barangay, sa isang komunidad, may mga Muslim na nagbabangayan patungkol sa topic na to. Maging sa social media, sa Facebook, subhanallah. Ako ang tama, ikaw ang mali, ikaw ang mali. Paano natin lulutasin ito mga magulang at mga kapatid sa Islam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay ginawa kong ganap, ginawa kong kumpleto ang inyong relihiyon, sabi ng Allah. At ginawa kong ganap ang mga biyaya para sa inyo. At pinili ko ang relihiyong Islam na relihiyon nyo. Sa madaling salita mga magulang at mga kapatid sa Islam, ang Islam ay matagal ng kumpleto. Hindi ito bagong relihiyon. Ito ay ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. At sinabi ng Allah, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. At kung kayo ay nagkasalungat, nagbangayan, nagkalito sa mga usapin na dapat ayusin, ibalik ninyo sa Allah. Yun ang Quran. Ibalik ninyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang mga sunnah at kanyang pamamaraan. Ang tanong mga magulang at mga kapatid sa Islam, kailan ba ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? May mga nagsasabi, ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-12 ng buwan ng Rabiul Awwal. Rabi' al-Awwal. Tayo ay nasa buwan na ng Rabiul Awwal. Ilang araw na lang? Sa November 20, ika-12 ng Rabiul Awwal, yun daw ang kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي رواه مسلم. Naiulat sa hadith ni Muslim na si Abi Qatada al-Ansari, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong. Minsan tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakit ka nag-aayuno ya Rasulullah sa tuwing dumarating ang araw ng Lunes? Alam natin yan. Tayo ay nagsusunna kung gusto natin mag-ayuno, mag-fasting sa araw ng Monday o kaya Thursday. Tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakit ka nag-aayuno sa araw ng Monday ya Rasulullah? At sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu, dahil sa araw ng Lunes ako ay ipinanganak. Wa fihi unzila alayya, at sa araw ng Lunes ibinaba sa akin ng Allah ang Quran.
ang mga revelasyon, ang mga wahi sa magitan ni Jibril alayhi salam. Itong hadith na ito ay sahih Muslim. Nasaan ang Rabiul Awwal? Ilang Monday ang mayroon sa isang taon? 52 Mondays. 52 Mondays nag-aayuno ang Rasulullah. Tuwing Monday nag-aayuno siya. Nagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ipinanganak siya sa araw ng Monday sa pamamagitan ng pag-aayuno. Taliwas sa ginagawa ng iba na sila ay maghahanda, magpapakain, at mayroong mga ritual na pinaggagawa. Ang Rasulullah ipinanganak sa araw ng Monday at hindi tiyak kung kailan siya ipinanganak sa mga buwan. Subalit tiyak kung anong taon ipinanganak ang Rasulullah, Amul Fil, taon ng elepante, sa araw ng Lunes. Saang Lunes sa buong taon, mga magulang at mga kapatid sa Islam? Walang malinaw, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam. An Abi Uthman, ayyun nas ahabbu ilayk? Sa hadith naman ni Abu Uthman, tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sino sa mga tao ang pinakamahal mo? At sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Aisha. Ang pinakamahal niya ay si Aisha, ang kanyang asawa, radiyallahu anha. Kalugdan nawa siya ng Allah. Fakultu min ar-rijal. At sabi na nagtatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino naman ang pinakamahal mo sa mga kalalakihan? Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala abuha, ang tatay niya. Sino ang tatay ni Aisha? Si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Thumma man, sino pa ya Rasulullah? Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Iniisa-isa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pinakamahal niya. Dahil itong mga taong to ang pinakamalapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginawa ba ni Aisha radiyallahu anha taon-taon ang paggunita, commemoration o celebration ang birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isa si Aisha radiyallahu anha sa pinakamaraming naiulat na hadith dahil lagi niyang kasama ang kanyang asawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa ba ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu ang paggunita sa kaarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatu dalilan, kahit isang dalil lang mula kay Abu Bakar na ginawa ko ito. O di kaya kay Umar, idagdag pa natin si Uthman, si Ali, mga mararangal na mga sahaba ridwanullah alaihim. Walang ni isa man sa kanila ang igiginunita ang kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan sa isang pagpupulong mga magulang at mga kapatid sa Islam, sa loob ng masjid, nakaupo ang mga sahaba radiyallahu anhum at nagtatanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naiulat ni Bukhari wa Muslim. Sino sa araw na ito itaas ang kamay, sabi ng Rasulullah, ang nakapagpakain sa mga nagugutom? Tumaas si Abu Bakar radiyallahu, ya Rasulullah, ako. Nagtaas si Abu Bakar As-Siddiq. Sino ngayon sa araw na ito ang bumisita sa libingan? Ako. Sino nagtumulong sa mga sa mga nangangailangan? Nagpakain sa mga nagugutom? Nag-ayuno sa araw na ito, sino? Ang lahat sa oras na yon, walang ibang nagtataas, si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Lahat ng kabutihan ginagawa niya. Bago pa itanong ng Rasulullah, nagawa na ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Kung mainam, kaibig-ibig ang paggunita sa kaarawan ng Rasulullah, wallahi thumma wallahi, sumpaman sa Allah at pagkatapos sumpaman sa Allah,
ang unang-unang gagawa niyan ay si Abu Bakar as-Siddiq. May isang hadith na naitala, kung si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ilalagay mo sa kanan sa isang banda at ang buong ummah, ang buong Muslim sa buong mundo ilalagay mo sa kaliwa, hindi natin kayang tumbasan si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Sino ka para gunitain ang kaarawan ng Rasulullah? Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bih." Naiulat sa kitab ni Imam Ash-Shafi'i, kaawaan nawa siya ng Allah, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ako nag-iwan ng isang bagay na ikalalapit ninyo sa Allah. Wala akong iniwan na ikalalapit nyo sa Allah, maliban na lamang na inutos ko yun sa inyo. Kung kaibig-ibig pala ang birthday niya, bakit hindi niya inutos? Ibig sabihin, hindi kailangan. Ano ba? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, innahu laysa min shay'in yuqarribukum min al-jannah wa yuba'idukum min an-nar illa wa amartukum bihi." Ito ay naiulat ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "O sangkatauhan, tunay na walang bagay na ikalalapit ninyo sa paraiso at ikalalayo ninyo mula sa impyerno maliban na lamang na itinuro ko yun at inutos ko yun." Ibinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin sa mundo para maging gabay, para ituro kung paano sambahin ang Allah ng nag-iisa. Huwag na huwag papasok sa kokote natin, sa ating mga isipan, na nakalimutan ng Rasulullah ituro ang araw ng kanyang kapanganakan. La hawla wala quwwata illa billah. Kumpleto ang Islam, kapatid. Pagpasok sa banyo, tinuruan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anong sasabihin, ano ang iunang paa. Paglabas, ano ang gagawin? Bago kumain, pagkatapos kumain. Pag nakarinig ng tilawok ng manok sa gabi, pag nakarinig ng kulog, kapag umulan, bago lumabas ng bahay, lahat ng mga sunna ay itinura ng Rasulullah. Ikalalapit natin sa paraiso, bakit ang birthday niya hindi niya tinuro? Allahul Musta'an. Nakakatakot na sasabihin natin mas marunong ka pa sa Rasulullah. Nakakatakot sabihin mas magaling ka pa kay Abu Bakar as-Siddiq, sa mga sahaba radiyallahu anhum, sa mga ulama na nagsunog ng kanilang mga kilay sa pag-aaral ng Islam, na tayo ay kakaunti lang ang kaalaman, ginawa mo yung bagay na hindi ginawa nila. Allahul Musta'an. Isang hadith, mga magulang at mga kapatid sa Islam, hadithu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. Naiulat ni Jabir radiyallahu anhu, wa fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi. Sa tuwing nagkukhutba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nababanggit niya ito madalas. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadith kitab Allah." Tunay na ang pinaka-totoong salita ay ang salita ng Allah. Yun yung Quran. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad. At ang pinaka-mainam na gabay, turo, ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. At ang pinaka-masamang mga gawain ay yung mga makabago. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. At ang lahat ng makabago ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. At ang lahat ng bid'ah ay ligaw, kaligawan. Wa kullu dalalatin finnar. At ang lahat ng kaligawan, walang ibang patutunguhan liban na lamang sa impyernong apoy. Sinong nagulat? Akhrajahu bihadha al-lafaz Imam An-Nasa'i. Isa sa mga authentic na hadith na pinapupunan ng mga Muslim sa buong mundo. Mga magulang at mga kapatid sa Islam, darating ang isang salita
hindi pala ginamit ng Rasulullah ang cellphone, hindi bida ang cellphone. Hindi pala sumakay ng eroplano ang Rasulullah, bida ang eroplano. Hindi pala sumakay ng sasakyan, bida ang sasakyan. Hindi nagsuot ng ganito, ng rilo, na kung ano-ano. Bida ang mga bagay na yan. Ang lahat ng yan ay pinahintulutan sa Islam. At ang tinutukoy na bid'a, makabagong gawain, yung babaguhin mo, dadagdagan mo kung ano ang relihiyon. Ang mikropono, wala yan sa panahon ng Rasulullah. Pwede bang gamitin? Maaari. Subalit, ibang bagay, mga magulang at mga kapatid sa Islam, kung may idinagdag o ibinawas ka na sa katuruan ng relihiyong Islam, yun ang tinatawag na bid'a. Wala namang masama sa araw ng Maulid an-Nabi, sa araw ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ganda ng mga ginagawa nila. Sinasalawat ang Rasulullah, inaalala ang Rasulullah, kinukwento ang buhay ng Rasulullah, siratun Nabi, nagpapakain sa mga tao. Lahat ng yan ay kabutihan. Subalit, sa iisang araw, taon-taon, yearly, annually, lahat yun ay ginagawa mo taon-taon, pinagsasabay mo ang bagay na yun, ay naakhadta min hadad dalil. Saan galing ang ganyang katuruan, kapatid sa Islam? Halimbawa, alam natin yung hadith na idha dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis. Famous hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang pumasok ng masjid, siya ay magsala muna ng 2 raka'ah bago umupo. Sunnah, sunnah. Pangalawang hadith, afdalus salah, salatul jama'a afdal min salatil fardhi bi 27 daraja. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasala ng jama'a, congregation, jama'a, sabay-sabay, sama-sama, ay mas mainam kaysa sa nag-iisang salat sa 27 times. Ngayon, pagsamahin natin yung hadith na ito. Ito ay halimbawa lang, mga kapatid sa Islam, kung ano ang ibig sabihin ng bid'ah. Sabi ng Rasulullah, bago ka pumasok sa masjid, mag-2 raka'ah. Subalit gawin natin bago pumasok ng masjid, mag-2 raka'ah at gawin nating jama'ah. Pwede ba? Pumunta tayo ng masjid, sabay-sabay natin isala yung tahiyatul masjid. Sasabihin ng isa, hindi. Bakit? Hindi ginawa ng Rasulullah, ganun din ang maulid. Kahit gaano pa kaganda sa isipan mo, yung gagawin mo na bagay na yan, kung hindi ginawa ng Rasulullah, wala tayong karapatan, mga magulang at mga kapatid sa Islam. Mamahalin mo lang ang Rasulullah yearly, isang beses sa isang taon, doon mo lang siya kilala. Kaya nga walang Mother's Day sa atin eh. Walang Father's Day. Walang Valentine's. Bakit? Araw-araw dapat mahal mo yung nanay mo. Araw-araw dapat mahal mo yung tatay mo. Araw-araw binibigyan mong regalo ang asawa mo kung kaya mo. Magbigay ng karapatan sa iyong minamahal. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inubliga tayong mahalin siya kaysa sa lahat. Yearly mo lang gagawin. Araw-araw, mayat-maya, kapatid sa Islam, dapat minamahal mo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga itinuro. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng isang gawain na hindi naman namin ipinag-uutos, yan ay mardud, rejected, hindi katanggap-tanggap, kahit gaano pa kaganda yung gawain na yan. Hindi siya nag-iwan. Bago siya bawian ng buhay, kapatid sa Islam, itinuro niya na yung ikalalapit natin sa Allah. Itinuro niya na sa atin kung ano ikalalapit natin sa Jannah. Itinuro niya na sa atin kung ano ikalalayo natin mula sa naglalagablab na apoy. Mga magulang at mga kapatid sa Islam, ang hindi alam ng nakararami bil ijma', authentic hadith,
na namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-12 sa buwan ng Rabiul Awwal. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi pala birthday ang sineselebrate mo, kapatid sa Islam. Ang inaalala mo, ginugunita mo ay ang araw ng kanyang kamatayan. Na'udhu billah. Na'udhu billah. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kayang higitan kung ano yung ginawa ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kahit pa sa iman, hindi natin kaya. Pagmamahal, hindi natin kaya. Ngayon, sa simpleng bagay na hindi ginawa, hindi kilala sa panahon niya, ay gagawin mo. Mga magulang at mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marapat na tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman mula sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin natin kung ano yung mga aqwalul ulama, mga iskolar na kilalang kilala, tanyag na iskolar, kung ano ang sinabi nila patungkol sa Maulid an-Nabi. Unahin natin si Sheikh bin Baz rahimahullah, prominent scholar, mufti rahimahullah, kaawaan nawa siya ng Allah, na wala nang ginawa sa buhay niya mag-aral, magsaliksik ng kaalaman. Al-ihtifal bil Mawlid an-Nabawi min al-bid'a allati ahdathaha Shia al-Fatimiyyin. Sinabi ni Ibn Baz rahimahullah, kaawaan nawa siya ng Allah, ang paggunita sa kaarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga bid'a, innovation. Walang good innovation, mga kapatid sa Islam. Walang bid'a hasana. Huwag mong pilitin yung mga bagay na hindi na kaya. Sabi ni Ibn Baz rahimahullah, na kung saan ginawa ang pinakaunang nag-celebrate, naggunita nito ay ang Dawla Fatimiyya, sila yung mga Shia sa Misr, sa Egypt, na pinangunahan ng hari nila na ang pangalan ay Al-Malik Mudaffaruddin. Mudaffar. First century, 100 years after ng hijra ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang gumawa. After 200 years, walang gumawa. 300 years, walang gumawa. After 400 years, saka pa lang ito ginawa sa lugar ng Egypt sa pamumuno ng mga Shia. Khairun nas, ang pinakamainam na tao, sabi ng Rasulullah, ay ang mga tao sa panahon ko. Sino? Ang mga sahaba radiyallahu anhu. Thumma alladhina yalunahu, at sumunod sa pinakamainam, yung sumunod sa kanila, tabi'in, sumunod sa mga sahaba. Thumma alladhina yalunahu, sino pang sumunod? Tabi'ut tabi'in, sumunod sa mga sumunod. Sila na ang pinuri ng Rasulullah, pinakamainam na tao sa lahat ng tao sa buong mundo. Bakit hindi nila ginawa? Pagkatapos after 400 years, saka lang i-endorso sa atin ang bagay na ito, na walang kaalam-alam ang mga sahaba na ginagawa ito ng mga kamusliman. Ano ang sinabi ni Imam na Sheikh Ibn Uthaymin? Al-ihtifal bil Mawlid an-Nabawi bid'a wa muharram wa la asal lahu fi syara'. Ito ay mababasa sa Majmu' al-Fatawa. Sinabi naman ni Ibn Uthaymin rahimahullah, kaawaan nawa siya ng Allah, ang paggunita sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bid'a wa muharram, haram, la aslan lahu, walang origin kung saan nanggaling ito sa batas ng Islam. Wala yan. Ano pang sinabi ni Salih Al-Fawzan rahimahullah o hafidhahullah? الاحتفال بالمولد النبوي ابتدعه الفاطميين وهو من تقليد النصارى. الموقع الرسمي قناة التوحيد
للنشر العلم النافع. Sinabi naman ni Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, ang paggunita sa kaarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay inumpisahan ng mga dawla Fatimiyin sa Egypt, wa huwa min taqlid an-nasara, upang gayahin ang mga kufar, non-Muslim, tulad ng ginawa nila kay Jesus Christ, Isa alayhi salam, hanggang sa minahal, hanggang sa imbis na propeta lang si Isa alayhi salam, ginawa nilang Rab, ginawa nilang Panginoon. Hindi ba't sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyo kong itutulan sa mga Nasara na sobrang pagmamahal nila kay Isa alayhi salam, naging Panginoon si Isa para sa kanila. Huwag niyo akong gagayahin. Anong sinabi ng Rasulullah? Inni Abdullah, faqulu anni Abdullah. Sabihin niyo ako ay alipin lang ng Allah, slave of Allah. Mismong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi. Kaya naman mga magulang at mga kapatid sa Islam, pag-ingatan natin ang mga bagay-bagay na makakasira sa iyong din. Lahat ng makabago na wala sa panahon ng Rasulullah, gawin mo. Kung hindi ito kabilang sa din. Kung ito ay kabilang sa reliyon, mababangga mo ang reliyon, na bagong-bago yan at wala yan sa panahon ng Rasulullah, wag na wag mong gagawin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-ilmu thalath yanqisimu bi thalath. Sinabi ni Umar bin Khattab, kanugdan nawa siya ng Allah, ang kaalaman ay nahati sa tatlo. Una ang Quran, pangalawa ang Sunnah, pangatlo yung pagsabi ng Allahu A'lam. Ang Allah ang higit na nakakaalam. Kung hindi mo matatagpuan sa Quran, wala sa Sunnah, sino ka para gawin ang mga bagay nito? Tandaan natin, may dalawang uri ng Sunnah. Sunnah fi'aliyah wa Sunnah tarkiyah. Sunnah fi'aliyah, ito yung ginawa ng Rasulullah na Sunnah na dapat gawin mo. Wa Sunnah tarkiyah, ito yung Sunnah na hindi ginawa ng Rasulullah na dapat hindi mo rin gawin. Malinaw, mga magulang at mga kapatid sa Islam. Malinaw, kahit gaano pa kaganda yung isipin natin. Kung para to kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi naman niya ginawa sa panahon niya, maging ang kanyang mga sahaba radiyallahu anhum, wala tayong karapatan na gawin ang bagay na yun. Paano mamahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, kung mahal ninyo ang Allah, sundin ninyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sundin ninyo ang Rasulullah. Huwag na huwag mo sabihin, mahal mo ang Rasulullah, at binigyan ka ng Allah ng biyaya na magkaroon ng balbas at inaahit mo lang, hindi mo mahal ang Rasulullah. Sunnah yan ng Rasulullah. Sabi ng Rasulullah, ang lahat ng mga nakakasama ay ibibawal. Sunnah na magsalam sa mga kilala mo. Sa mga hindi mo kakilala, magsabi ng assalamu alaikum. Magsunna ng witir sa gabi. Kung hindi ka nag-witir, huwag mo sasabihin mahal mong Rasulullah. Gumamit ka ng siwak minsan para malinisan yung ngipin mo, sunna ng Rasulullah. Kung hindi ka naman gumagamit, huwag mo sasabihin mahal na mahal mong Rasulullah. Kung hindi mo alam yung mga hadith, hindi mo pinag-aralan yung mga hadith niya, mas marami ka pang alam sa mga salita ng mga hindi naman kailangan, huwag mo sasabihin mahal mong Rasulullah. Kung hindi ka nagsusunna ng duhur, after maghrib, after isya, witr, hindi ka nagkakiyamul layl, hindi ka nagsasala, hindi ka nag-aayuno ng Monday, Thursday, mga sunna ng Rasulullah. Paano mo sasabihin na mahal mo ang Rasulullah? Sa dinami-rami ng sunna na isinabi niya sa atin, itinuro niya sa atin, ilan lang doon ang ginawa mo, mas marami ka pang ginawa na hindi niya naman ipinag-utos. Na'udhu billah.
Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung mga pangyayari. Kung mahal mo ang Rasulullah, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamadamot na tao, yung taong nabanggit ako sa harapan niya, Muhammad, hindi man lang siya nagsabi ng sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka nagdidikir bago matulog, pagkagising mo hindi ka nagdikir, paglabas ng bahay, bago ka sumiping sa iyong asawa, hindi mo alam yung dikir, paano mo sasabihin mahal mo ang Rasulullah? Sa dinami-dami ng sunnang kanyang ibinigay sa atin. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patawarin nawa tayo ng Allah sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakamali. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan niya ang kaalaman natin mula sa Quran, mula sa kanyang sunnah, at hindi nawa mangyari sa atin yung nangyari sa iba na tinatahak niya ang sariling kagustuhan kahit alam niyang labag na ito sa relihiyong Islam.